no? Lalo na sa mga kabataan, kung ating papansinin, ang mga kabataan ngayon talagang marami ang nalilihis ng landas. Wala yung nagkukulang din pati ang mga magulang sa paggabay sa kanilang mga anak. Makita natin yan sa araw-araw na mga balita sa telebisyon, talagang maraming napapariwarang mga kabataan. Kaya nga, sabi nga ni Dr. Jose Rizal, di ba? Yung kabataan, ang pag-asa ng bayan. Totoo ito sapagkat nasa kamay ng kabataan ang kinubukasan ng ating bayan. Maging, lalo na sa iglesia, ang hahalili sa mga magulang ngayon ay ang ating mga anak. Kaya, lagi natin sinisikap na sa bawat pamilya, maakay ng mga magulang ang kanilang mga anak para sa pananampalatayang ito sa iglesia ng Diyos. Sapagkat ang Diyos, nais niyang gamitin ang kabataan, yung panahon, yung lakas ng mga kabataan, talento na ipinagkaloob ng Diyos, magamit ng mga kabataan sapagkat yun yung kalooban ng Diyos. Sa panahon ngayon, maraming kabataan ang nalilihis dahil sa impluensya ng barkada, bisyo, social media, at makasanlibutang pamumuhay. Ngunit mayroon ding mga kabataan pinili ang Diyos upang maging ilaw at asin ng sanlibutan. Kaya sabi nga ng ating Panginoong Kristo, kayo ang asin ng lupa, kayo ang ilaw ng sanlibutan. So ipinapakita na may dakilang layunin ang Diyos para sa kabataan. Tingnan natin ngayon, sapagkat yung paksa natin ang kalooban ng Diyos para sa kabataan. Para sa mga kabataan, ano nga ba ang kalooban ng Diyos para sa mga kabataan pagdating sa iglesia? Patid na norim nga, ano kaya ang kalooban ng Diyos para sa mga kabataan? Ang lumaki po na sumusunod po sa aral ng Diyos. Lumaki na sumusunod sa aral ng Diyos. Tama. Diba? So, kailangan yon. So, pag-aaralan natin, tingnan natin muna yon sa Ecclesiastes. Pakibasa nga po. 12:1. Alalahanin ng Diyos. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit. Pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Maraming salamat. So, alalahanin. Kailan daw? Sa kaarawan ng iyong kabataan. Di ba? So, hindi pwedeng kung kailan tumanda ka na, kung kailan naging 3 na yung paa mo, naging 4 na yung mata mo kasi may salamin ka na, saka ka maglilingkod sa Panginoon. Kung kailan nakaratay ka na doon sa banig ng higaan, ng karamdaman, saka ka maglilingkod sa Panginoon. Huli na. Kumbaga. Kaya, ang sabi sa banal na kasulatan, hanggat bata, no? Alalahanin ang Diyos sa kaarawan ng iyong kabataan. Bago dumating yung mga masasamang araw sa ating buhay. Tulad halimbawa, di ba si Samuel na anak ni Ana, di ba si Ana na buog, hindi magkaanak, pero nanalangin sa Diyos, hiniling niya na magkaroon siya ng anak at ipinangako niya sa Diyos na ito'y ihahandog niya, ibibigay niya sa Diyos. Kaya nung siya ay manganak, after lang ng ilang months, ipinagkaloob na niya, ibinigay niya sa templo, kay Propeta Eli, yung kanyang anak. Doon na lumaki ang batang si Samuel. At naglingkod sa Diyos sa araw ng kanyang kabataan. Ito yung humaliling propeta kay Eli nung panahon na yon. No? So, pinakikita dito na talagang kinakailangan na habang bata talagang may paglingkod sa Diyos yung ating buhay. Kaya nga sabi,
bago dumating yung masamang araw, no? Pagka wala ka ng kakayahan, marami ka ng karamdaman, saka mo maiisipang maglingkod sa Panginoon, hindi dapat. Kaya, alam din naman natin na maging sa isang punong kahoy, hindi ba? Pagka ang punong kahoy, pagka bata pa yan, madali pang, kung medyo bumabaluktot, itutuwid mo, madali pa yon. Pero pagka tumanda na yung punong kahoy, pagka pinilit mo na yan ay ituwid, mapuputol na yan. Di ba? So, ganun din naman pagdating sa kabataan. Ang mga magulang, andoon lagi ang pagtutuwid sa mga anak. Kapag ka bata pa, tulad nito, ating ginagawa, yung mga anak natin, mga bata, kasama natin dito sa araw ng linggo, no? Nakakasanayan na nila yan. Nakakamulatan nila yan. Na sila mismo sa araw ng linggo, alam nilang pupunta sila dito sa kapilya. Pero kapag ka hindi mo sinanay sa ganung paraan, pagka tumanda na yan, mahihirapan ka na isama dito sa kapilya. Kaya yun nga kinakailangan, nasa magulang din, dapat hubugin yung kanilang mga anak. Ngayon, saan dapat gamitin ng kabataan ang kanilang lakas at talento? Next. Roma 12:1. Huwag kayong maging tamad sa inyong gawain. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Yan. So, magpakasipag sa paglilingkod sa Panginoon. Maglingkod sa Panginoon. Yun ang dapat gamitin. Gamitin ng mga kabataan yung kanilang mga talentong ipinagkaloob ng Diyos sa kanila. Ang kabataan ay may lakas, talento, kakayahan at sigla. Ang mga ito hindi dapat gamitin sa walang kabuluhang bagay, kundi sa gawain ng Diyos. So alam natin, ang mga kabataan, mayroong mga sumasali sa choir, may mga boses, kahit na hindi masyadong maganda yung boses, na pag-aaralan yan So ginagamit para sa pagpuri sa Panginoon. May iba't ibang mga talento na isi-share ng mga kabataan yung kanilang talento para paglingkuran ang Panginoon. So mahalaga yon, no? Nakita rin natin nung panahon ni Haring Saul sa ni David. Ano yung isa sa talentong ipinagkaloob ng Diyos kay David? Sanay siyang tumugtog nung alpa, no? Kaya pagka dumarating yung panahon na si Haring Saul, merong masamang espiritu sa kanya, no? Na pumapasok, patatawag niya si David. Tinutugtugan siya ni David, nawawala yung masamang espiritu kay Haring Saul. So ibig sabihin, may mga talento na talagang pwedeng gamitin para paglingkuran ng Panginoon. Ano pa yung mga bagay na dapat layuan at mga bagay na dapat sundin ng kabataan? Sa 2 Timoteo 2:22. Datapwat, layuan mo ang masasamang pitan ng kabinataan at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng pagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Yan. So, layuan yung masamang pita, susundin mo naman yung kabanalan. Susundin mo yung kalooban ng Diyos. No? So, yun ang dapat na gawin. Dapat layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan, no? Pinapayuhan ni Apostol Pablo si Timoteo sapagkat sa panahon na yon, si Timoteo isang kabataan. At hinihimok niya, pinapayuhan niya si Timoteo na lumayo doon sa mga masasamang pita ng kabinataan. So sa panahon natin, ganyan din. Mga estudyante, mga nag-aaral, no? At talagang nandyan, mas malakas ang tukso. Mas malakas ang akay
Hindi lang ng mga kabinataan, kundi ng mga kadalagahan, ganun din naman, makikita natin yung takbo ng panahon ngayon na malakas ang impluensya ng barkada, ng maling kasama, maling kaibigan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, layuan yun. No? Sabihin, pag nilayuan, hindi mo lalapitan. Di ba? Ngayon, pag sinabing layuan, lumalapit pa. No? Para bang yung para ba yung sa ni Jose Rizal, yung gamo-gamo, di ba? May ilaw. Alam na niyang mainit yun. Mamamatay siya ron. Lumalapit pa siya. Naiinggan niya siya lumapit dahil maliwanag. Ano nangyayari? Namamatay yung mga lumalapit na gamo-gamo. So, ang dapat layuan. Tulad ng ginawa ni, sino yung napunta doon sa Egypt? Si Jose. Di ba? Nung tuksohin siya, noong asawa ni Potiphar, ilang beses siyang tinutukso, nilalapitan para makuha niya itong si Jose. Pero ano ginagawa ni Jose lagi? Iniiwanan niya, nilalayuan niya. Hanggang sa panahon na nga na talagang yung sukdulan na, nagubad na yung babae, dahil ayaw ni Jose na siya ay sipingan. Dahil meron siyang takot sa Diyos, nilayuan niya itong asawa ni Potiphar. Doon na nga siya, yung iniwan yung balabal at pinagbintangan siya na siya ay gustong rapin. Kaya doon na nga nakulong si Jose. So ipinakita lang natin na nilalayuan yung masasamang pita ng laman. Yun ang ginawa ni Jose sapagkat ang alam niya yung ang dapat niyang gawin, yung sundin ang kabanalan. Ang kabataan ay madalas tuksohin ng mga makasalimbutang pagnanasa, bisyo, kahalayan, kasinungalingan, galit, at rebelyon. Ang sabi ng Biblia, layuan. So hindi lapitan. Hindi sapat na alam mong mali ang kasalanan, dapat mo itong iwasan. Kaya ang dapat gawin, kabanalan, pananampalataya, pag-ibig, at kapayapaan. Kaya yun yung dapat nating gawin. Layuan daw, lalo na ng mga kabataan na nasa madaling malakas ang akay ng tukso sa panahong ito pagdating sa mga kabinataan at kadalagahan. So sundin yung pananampalataya, pag-ibig, kapayapaan ng lahat ng mga tumatawag sa Panginoon. Sino yung maaaring makasira sa mabuting asal ng kabataan? Next. Huwag kayo paubaya ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Yan, yung masasamang kasama. Kaya nga sabi ko kanina, yung mga maling barkada, maling kaibigan, ang nakasama, walang itutulong na, walang ituturong mabuti. Di ba? Ano makita natin sa mga estudyante ngayon? Imbis na pumasok, hindi papasok, nandun sa barkada, umiinom. Malalaki, mababae, di ba maraming ganyan? Yung maraming mga nakakausap dyan, mga tricycle driver, meron silang nasakay ng mga dalaga, mga lasing. Yung iba doon na lang inihatid sa barangay, hindi nila alam kung saan ang bahay. Yung barangay na ang siyang magsosoli doon sa kanilang mga magulang. Mga kababaihan, mga kalalakihan, na kabinataan, mga lasing. So yun yung sinasabi na masasamang kasama. Ang sisirain niyan, yung magandang ugali. Di ba, minsan ganon, sa bahay, magugulat na lang yung magulang. Patatawag doon sa school ng teacher na guidance yung anak. Pinagsasabihan yung bata. Sasabihin ng magulang, napakabait ng anak ko. No? Tahimik lang yan sa bahay. Pero hindi niya alam, na barkada na pala. Naakay ng maling barkada, kaya nasira ang pag-aaral,
nandun lagi sa bisyo, sa mga kabarkada, walang kaalam-alam yung magulang. Di ba? Meron mga ganong pagkakataon, inihahatid pa. Inihahatid ko pa kanina yan Hanggang tinignan ko pa makapasok sa school. Pero nung umalis na pala siya, lumabas na. Sumalisi yung anak. Lumabas na ng school, hindi na pumapasok. Akala pumapasok, akala nag-aaral, hindi pala. Di ba? So, kinakailangan talaga pumili ng mabuting kasama. Tingnan natin, sino yung anak ni Haring David na naging humalili sa kanya, ni Haring Solomon. No? Humalili sa kanya. Ito yung si Rehoboam. Bakit nasira yung kanyang pamamahala bilang hari? Bilang siya nasa kabataan, ano ang ginawa niya doon sa kaharian? Yung mga matatandang advisor, pinatalsik, pinaalis. At yung mga kasama niyang kabataan, ang siyang pinili na maging advisor niya. Ano nangyari sa kaharian? Naging advisor ni Rehoboam yung mga kasing edad niyang mga kabataan, walang ibinigay na buti sa kanila. No? Lalong napasama ang bayan. Sinulsulan. O muna sa kabataan, hindi naging maayos ang kanilang mga pag-a-advise sa hari. Ayun ang nangyari. Mas pinili kasi ni Haring Rehoboam yung kanyang mga kabarkada, mga kasama, mga kaibigan na kabataan na siyang halinhan yung mga matatanda. Nangyari, napariwara ang kaharian. Bumagsak ang kaharian. Diba? So yun yung nakikita lang din natin na talagang kinakailangan pipiliin yung mabuting kasama. No? Lalo na sa mga kabataan. Anong uri ng pamumuhay ang nararapat makita sa mga kabataan? Next. Maging uliran sa kapwa, kabataan at sa mga nagsisisampalataya. Huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Yan. So, maging uliran sa kapwa kabataan. Di ba? Kung meron ka man, kasi kumisan, talagang hindi maiwasan, meron ka nakakasama talagang hindi maganda ang ugali, sana ikaw naman ang maging uliran. Yung merong kasamang hindi maganda ang ugali, mapagbago mo. Di ba? Hindi ikaw yung maaakay nung kasama mo na maling kasama, hindi ikaw ang maakay, kundi sila ang maakay mo para sa kabutihan. Yun ang dapat naman na maging role ng isang anak ng Diyos, na isang iglesia ng Diyos bilang kabataan, maging uliran sa kapwa kabataan at sa mga nagsisisampalataya. Di ba? Maging uliran ka. Mahirap naman ganun na, yung mga kasama mo mabubuti, tas ikaw pa ang siyang hindi nakikita sa magandang asal o ugali. Alin ang dala-dala natin? Yung pangalan ng iglesia. Kapag may nagawa kang hindi maganda, lagi nakatingin sa iyo yan Sabi nga, tayo ilaw ng sanlibutan Kaya mula doon sa ilaw, makikita natin, sa kadiliman, alin ang madaling makita? Yung ilaw. Kahit malayo ka, nasa kadiliman ka, pag nakita mo, natanaw mo doon sa malayo, merong ilaw doon, yun ang kagad makikita mo Hindi naman yung dilim Makikita mo yung ilaw dahil nagliliwanag doon. So tayo rin ganun. Ilaw tayo ng sanlibutan, kahirap naman na sabihin, iglesia ka pa naman, iglesia pa naman, kayong kaibigan ko na yon. Ikaw, baga, napulaan pa pati ang iglesia. So hindi dapat. So ang sabi, maging uliran. So tayo ang unang dapat makitaan sa mabuting halimbawa, mabuting gawa, para tayo ay tularan. Yan. Parang
Sa panahon na yon, di ba sila Daniel, kabataan yan. Daniel, yung tatlong kaibigan niya, si Mesak, Abednego, Sadrak. Yan, mga kabataan sila noon nung sila ay maging alipin mabihag ng Babylonia. Pero, ipinakita nila bilang mga anak ng Diyos, mga Israelita, na sila'y iba doon sa mga kabataan na hindi mga Israelita. Sila'y naiiba. Naging huwaran sila. Unang-una nga, tulad nga, kaya nga maraming nainggit sa kanila eh. Kasi talagang nakita yung potential sa kanila nung hari, nung panahon na yon. Lalo na si kay Daniel. Naging dahil doon sa mga mabubuti niyang gawa, meron namang mga naiinggit. Pero hindi naging hadlang yun para paglingkuran niya yung Panginoon. So yun ang sinasabi naman sa banal na kasulatan, na maging uliran sa kapwa kabataan. Noon nga, sa panahon na yon, ng kabataan nila Daniel, di ba? Ayaw pa nga nilang kumain ng karne sa panahon ng Babylonia kasi alam nila, natatakot sila sa Diyos eh. Sapagkat nasa isip nila na yung lahat ng mga pagkain ng hari, maaaring yan ay iniaalay sa mga Diyos-Diyosan. So para makaiwas sila, takot silang magkasala sa Diyos. Anong ginawa nila? Hiniling nila na gulay lang ang kanilang kakanin sa loob ng 10 araw. Ayaw sana nung hari. Wag. Lahat pare-pare. Kumbaga, lahat pare-pareho ng pagkain. Karne. Kaya lang, natatakot sila Daniel, mga kasama niya, na kumain nung karne sapagkat inihahandog nga sa Diyos-Diyosan. Kaya ang hinihiling nila, subukan lang sila sa loob ng 10 araw at kakain sila ng gulay at pagkayari nun, sa 10 araw, tingnan nila kung ano magiging resulta. Ang naging resulta, mas malakas sila kaysa doon sa mga kabataan na kumakain ng pagkain ng hari, doon sa sila ay kumakain lang ng gulay. Sapagkat hindi naman ibig sabihin masamang kumain ng pagkain ng hari o ng karne. Hindi eh. Kasi natatakot lang sila na baka makalabag sila sa kalooban ng Diyos na kinakain nila mga inihandog sa Diyos-Diyosan. So, dun lang yung kanilang pananampalataya na pagkatapos ng pagsubok, nakita sila na mas malusog, mas mabuti ang kalagayan kaysa sa mga kumakain ng pagkain ng hari. Kaya doon, pinahintulutan na sila na kumain. Ano yung nararapat gawin ng mga kabataan para naman sa kanilang mga magulang? Yan, kasi dinagdag natin to sapagkat ngayon, sabi nga, Father's Day daw at gayon din dun sa ating paksa pamaya tungkol din sa nagtuturo ng tama doon sa ating mga magulang. Sa pakibasa nga, Efeso 6:1-3. Magsitalima at igalang. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina, na siyang unang utos na may pangako, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Yan. So yun naman yung tungkulin ng mga anak, ng mga kabataan, tumalima sa kanilang mga magulang. Merong reward, merong pangako, ano? Upang yumaon o humaba ang iyong buhay. Yumaon kang mabuti, mabuhay kang mabuti sa sanlibutan ito. At hahaba ang iyong buhay. Yun ang pangako ng Diyos para naman sa mga anak na matalimahin at magalang sa kanilang mga magulang. So nandun yung pagsunod, pagtalima. Hindi yung puro reklamo, no? Hindi na nga sumunod, puro pa reklamo, madalas sa mga anak, di ba? Pagka inutusan, maraming dabog, marami muna sasabihin bago sumunod. O kaya sumusunod, bumubulong. Hindi dapat, di ba? So dapat talagang bukal sa puso yung pagsunod sapagkat nandun yung paggalang mo
sa iyong mga magulang sapagkat yun ay utos ng Diyos. Diba? So hindi pwede yung dadabog-dabog o babaliwalain mo yung utos ng iyong magulang, huwag ganon. Utos ng Diyos yun. No? Unang utos na may pangako. So parang maging sa banal na kasulatan, di ba? Mga anak na marami talagang naging matalamahin sa kanilang mga magulang. Si Isaac lang. O di ba nung ihahandog siya ni Abraham, hindi siya tumanggi. No? Nung siya ilagay na doon sa dambana para ihandog, hindi siya umimik. Maging ang Panginoong Kristo, di ba? Nalagay wika sa sapatayan pero hindi siya umibik, hindi siya kumibo. So nandun lang yung pagsunod sapagkat yun ang kalooban ng Diyos. Para ding sa isang, kasi pagka nawala yung paggalang mo sa iyong magulang, yan ang mahirap eh. Tingnan natin yung saranggola, di ba? Halimbawa, yung saranggola yung anak. Yung lubid o yung tali o pisi, yun yung magulang. Hindi ba pagka yung saranggola, mentras na kinakadkad mo yung tali, tataas yan. Di ba? Tataas yan. At yung lubid, talagang ginagalaw-galaw na gano'n yung lubid para tumaas pa. Pero subukan mong yung saranggola na yon, tanggalin mo, putulin mo yung lubid. Ano ang mangyayari? Tataas pa ba yung anak? Yung saranggola na sumisimbolo doon sa anak? Hindi. Ano ang mangyayari doon sa saranggola na yon? Unti-unti babagsak. Di ba? Kasi, bakit? Nawala na siya ng connection doon sa lubid eh. Di ba? Naputol na yung connection niya sa lubid o sa tali, babagsak siya. Ganon din naman pagdating sa magulang at sa mga anak. Hindi pwedeng hindi niya susundin yung kanyang mga magulang. No? Ganon din yung mga kabataan. Kapag ang kabataan humiwalay sa gabay ng magulang, madaling mapahamak. Di ba? Humiwalay ka na sa gabay ng magulang mo eh. Di ba yung nangyari doon sa alibughang anak? Di ba? Nung una, okay yung kanyang pamumuhay. Noong hiningi na niya sa kanyang magulang yung kanyang mana, pinagkaloob naman ng kanyang magulang, lumayo siya. Humiwalay na siya sa kanyang magulang. No? Ginamit niya yung mana niya, lumayo sa ibang bayan. Ano nangyari sa kanya? Napariwara ang buhay. Bakit? Nawala na yung gabay sa kanya nung magulang eh. So kinakailangan talaga, nandun pa rin sundin, makinig sa gabay, sa payo ng ating mga magulang para hindi ka mapariwara. Wala namang magulang na nagnais na mapahamak yung kanyang mga anak, di ba? Hindi pwedeng, minsan yung may mga anak na ganun di ba? Na hindi na nagpapaalam. Magugulat ka lang, nandun sa isang lugar, walang paapaalam. Hindi pwede ganun. Ando pa rin yung respeto mo sa iyong mga magulang. Bigyan mo ng respeto yung iyong mga magulang. Masakit para sa magulang yon, yung ganun, na parang binaliwala ka, hindi ka man lang sinabihan o tinagpaalaman, nandiyan ka naman, ano ka pa para sa tahanan kung hindi ka pagpapaalaman. So yun lang sinasabi natin na napakahalaga noong gabay, huwag pa rin humiwalay, lalo na yung mga kabataan, huwag humiwalay sa gabay ng ating mga magulang para hindi tayo mapahamak. Kapag natupad ng kabataan ng kalooban ng Diyos, ano ang kanyang pangako? Oops. Pakibasa. Ako lamang ang nakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Yan. So alam ng Diyos yung mabuting plano para sa kanyang mga anak. Lalo na sa mga kabataan, alam ng Diyos yan. Hindi niya nais mapahamak yung kabataan, kundi magkaroon sila ng magandang kinabukasan at pag-asa.
Maaring maraming pagsubok, hirap, ngunit kapag nanatili tayong tapat sa Diyos, mayroong pagpapala na nakalaan. Kaya nga sabi, alam ng Diyos, siya nakakaalam nung kanyang panukalang inihanda para sa ikabubuti natin, para sa ikabubuti ng kabataan, kung susundin niya yung saway at payo ng Diyos, saway ng kanyang mga magulang, gabay ng magulang, kung nandun pa rin. Nandun ang pagpapala ng Panginoon. Kaya, ang mga kabataan, alam natin, mahal tayong lahat ng Diyos. May magandang plano siya para sa ating buhay. Huwag sayangin ang inyong kabataan sa makasanlibutang bagay na panandalian lamang. Ang lakas, panahon, talino at talento ninyo ay ipinagkaloob ng Diyos upang gamitin sa kanyang paglilingkod. Habang bata pa, alalahanin ng Diyos, umiwas sa kasalanan, pumili ng mabuting kaibigan, maging mabuting halimbawa, at magpasakop sa ating mga magulang. Ang kabataang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay hindi masasayang ang kanyang buhay, kundi magiging pagpapala sa iglesia, pamilya, at maging sa bayan. Ano ang sabi ng Diyos? Sapagkat ang mga nagsisipagparangal sa akin ay aking pararangalan. Kapag pinarangalan nating lahat ng mga kabataan, ng buong iglesia ang Diyos, pararangalan din tayo ng Panginoon. So yun po yung ating Bible study para sa umagang ito, tungkol sa kalooban ng Diyos para sa mga kabataan. Pagsunod sa utos ng Diyos, pagsunod, pagtalima sa kanilang mga magulang. Meron kayong gustong i-share, idagdag, itanong? Kung wala po, ay akin po nga ipinagkakalob na sa ating mahal na diakono. Maraming salamat, Elder Ferdinand de Lorido, para sa pagliliwanag ng ating Bible study. At sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay makikinig ng isang intermission. Ito